Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa panaginip ko kasi may nagsalita dating kasamahan ni Marcos Sr. na hindi niya daw talaga anak si Marcos Jr. Anak daw siya ni Joma Season. Anak ni Joma Season din. Baka isunod si Vice President Sara Duterte. Ayun nga yung ano. Kasi nga si Pangulong Duterte kaya dinala nila yon, kaya pilit nilang dinala sa Netherlands kasi nga gusto nilang mawala dito para maiwasan yung mga pagdami ng tao sa kada rally ng Duterte senatorial candidate. So si Vice President Sara Duterte ang pumalit. So medyo nakakatakot lang na baka gawin nila kay Vice President Sara Duterte. At least advance po tayo. Advance ko nang sinasabi sa iyo na baka. Alam niyo walang imposible ngayon sa administrasyon. Ay yung wala nga tayong jurisdiction sa ICC, nagawa nila ng paraan. What if pa na si Vice President Sara Duterte na isa hindi sa totoo wala na hong kapangyarihan. Eto ang pinakakapangyarihan lamang ng mga Duterte ay yung pagmamahal ng taong bayan sa kanila. Yun na lang po ang kapangyarihan ng mga Duterte. Pero yung sinasabi ho natin na kapangyarihan sa gobyerno, wala na pong gano'n ang mga Duterte. Kaya kung ano man yung gustuhin na gawin ni Pangulong Marcos sa mga Duterte, kayang-kaya niyang gawin. Diba? Kayang-kaya niyang gawin. Garapalan na ho ngayon. Pakapalan na ho ng muka. Biruin mo, ikaw ba naman nananatili ka pa rin sa posisyon mo kahit 25% na lang tiwala sa'yo. Di makapal mukha mo nga nun. Diba? So, yun yung sinasabi ko. Kaya sana, wag naman sana, panalangin natin na wag mangyari yun. Dahil lahat kasi gagawin nila ngayon para lang mapatumba, para lang bumagsak ang PDP laban ng Duterte senatorial candidate dahil sobra talagang lakas ngayon talaga. Eto na nga po, latest update kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po at pakinggan po natin ang mensahe ni Kong Pulong ni Paulo Duterte. So panoorin po natin. Kong, kamusta po si Tatay Digong ngayon? Okay naman. Tawa ng tawa, kwentuhan, at pinapabot niya sa Pilipino na he loves his country and the Filipino people and he will remain na utusan ninyo. Galing pa sa tatay niya raw, sa kanya hanggang sa aming mga anak. Yun yung gusto niya paabot sa inyo na kami ay forever, ang pamilya namin, maging utusan ng mga Pilipino. Sabi niyo, tumatawa siya. Ano yung pinagtatawanan niya kanina? Mga jokes namin sa pamilya. Okay. May mga special request ba siya or... Yun, pajama. Bibili ako mamaya, Primark lang siguro para mura. Pwede sir, Primark. Tapos, yun, brief. Mga ganyan. Brief. Tapos, itong jacket, gusto niya. Ito ang maiwan. Anong style ng brief? Sir, may tanong kasi sir kung nalabhan na ba daw nimo ang brief sa imong papa. Karon na pa sa sulod, basig Monday siguro. Depende sa ang mga security gatabang mapaglabas sa iya. Kaya sila. Itong mga DAP security tumutulong sa kanya. Merong isa nagluluto sa bahay, dinadalhan din sa pagkain sa loob. Ano ba yung mga guards niya boboto na ba sa eleksyon? Pwede. Well, ano hon sabi niya tungkol sa eleksyon niya bilang alkalde ng Davao City? Yun, may message din siya para sa mga Dabawenyo na yun, salamat sa suporta at sa pagsalig sa Bisaya, pagsalig sa iyaha, sa among pamilya. And may message siya kay Pastor, patawagan niya sa akin. Later na lang kung makontak mo. Hindi ba? Pinapabot yung happy birthday greeting niya kay Pastor. May Kay Senator pala. May happy birthday greeting si Pangulong Duterte kay Pastor Apollo Siquibulayo. Nga po pala kahapon po kami ay gumawa ng video at video great kay Pastor Apollo Siquibulayo. Yan, happy birthday Pastor. Yun nga, ang hiling ho namin ng Banateros at ng buong Pilipinas ay makalaya ka na
at para makasama ka na at maharap mo ang mga tao sa iyong pangangandidato bilang senador, at sana syempre manalo. Alam naman natin na mananalo at mananalo, sure ball na po ang panalo ng Duterte senatorial candidate, especially to Pastor Apollo Sikibuloy. Yun nga lang, depende na lang, wag lang sana mangyari magkaroon ng dayaan. Alam na this. Hindi, piling sabihin dito ko. No. Naaabala ba ho si Presidente na nandito siya habang magkakaroon ng eleksyon? Hindi naman. Sabi niya, nandyan naman daw si Paste. Ayan na raw ni Paste. Kamusta naman po ang lagay natin sa Davao City? Ako? O siya? Yung buong pamilya po. Yung buong pamilyang Duterte po. Sana okay lang. Si Sara Duterte isusunod na ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Abay, ano na naman kaya itong balitang to? Hindi kaya naasar na naman sila doon sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte? Hindi kaya napikon na naman sila? Dahil pagka-uwi ni Vice President Sara Duterte, kaagad itong bumanat. At ayun nga, lalong-lalo na dun sa budol bigas, 20 pesos. Grabe, no? Ewan ko kung gaano talaga katanga tong administrasyon na to. Dun sa bigas na yun, alam nyo, wala naman sana hong masama doon. Kaso ang masama po doon, bibilin mo yung bigas ng mahal, ibibenta mo ng mura. Tapos kaninong pera? Sa atin din. Ganon kabuisit, no? Bibilin yung bigas, tapos ibibigay sa atin. Yung pinagbilhan, pera natin. Ang masaklap dito, para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Bibilin ng mahal, ibibenta mura. Di naubos yung pondo ng gobyerno. Ay naku. Ay naku. Buisit na buisit na bansa natin, no? Sarap lumayas. At sarap lumayas pag ganito ang administrasyon mo. So yun nga, no, may mga bali-balitang etong si Vice President Sara Duterte ay isusunod na kay Pangulong Rodrigo Duterte, or parang ikukulong na rin daw po sa ICC, ganun. Kasi nga parang napikon na ng husto si Martin Romualdez at etong si Marcos Jr. di umano, ha. Kasi nga dito sa mga banat ni Vice President Sara Duterte, kamakailan lang sa mga interview niya. So hindi ko na sa inyo ipapanood yun. Gawa ng napanood nyo na. Dito tayo sa bago. May bago ho ngayon. Matindi ho ito, no? Talagang sagad-sagaran na pong binuweltahan ni Vice President Sara Duterte yung mga taong talagang hindi mo naman alam kung saan nanggagaling yung kanilang galit sa mga Duterte. Sa sobrang pabida-bida na para makakuha ng pondo para sa kanilang kampanya, bumanat ka lang sa Duterte, may agarang 150 million ka. Alam niyo, gusto ko na makahawak ng mga milyones. Ano kayang gawin ko? Lipat na i-chat ko na kaya sila, no? Sabihin ko, bigyan niyo akong 200 million, di na ako magbablog. Hindi, minsan nagbibiruan nga kami ni Banat Bay. Sabi ko, Banat Bay, lipat tayo sa kabila. Sabi ko, doon may 200 million tayo na, kunin mo na yun. Parang hindi na tayo naghihirap. Tingnan mo, hanggang ngayon, nangungupahan pa rin ako. Para wala na ako binabayaran 15,000 per month. Oo, hindi na ako problema buwan-buwan sa 15,000 per month. Sabi ni Bay, sige tara, punta na tayo. Kasi naman ulit na pagtanto namin, sana sira agad pangalan natin. Aabot, oo nga, yayaman nga tayo, pero sira pangalan natin, wag na Jay. Paganda-ganda ng reputasyon na natin kung anong meron tayo ngayon, tapos sisirain natin. Hindi, yun lamang ay joke-jokean lang naman, no. Hindi, kasi ulitin ko, kami may mga offer na ho kami sa amin dati, kaso ang tinanggihan nga namin sa kadahilanan nga ho na, na hindi kaya ng aming saloobin na tumanggap ng pera at ipagkalulo ang mga Duterte. Hindi ho namin kaya yun. Syempre, naging mabuti, naging maayos po. Taasan natin yung aircon kasi sobrang lamig na dry skin ko.
Oo, hindi namin kayang ipagkaloob ang mga Duterte dahil yan po ay ang aming mga matalik na kaibigan. Lalong-lalo na si Pangulong Duterte at si ang aming kaibigan na si paring Basti Duterte na hindi nalalayo sa aking kutis. Kung si Basti Duterte, kutis artist, ako naman kutis munyeta. Yung biro lamang. Bakit bo? Nagsisil ka papaya na rin. Nagsisil ka papaya na ako. Bakit ba? Pakinis naman ng pakinis, diba? So yun na nga no, at marami tayong mga mapag-uusapan ngayon, lalong-lalo na to number 1 po. Etong video na to ni Vice President Sara Duterte. Ito napakalutong po no. Ang nandito po ay putang na mo rin chua. Putala, totoo ba to? Minura ba? Minura ba ni Vice President? Parang di yata to marunong magmura si si Vice President. Hindi natin ito nakikitang nagmumura, pero dito nakalagay BP Sara nagpakilala na kay Joel Chua, putang ina mo rin, sabi daw. Totoo kaya to? So panoorin natin. Alam nyo, Oh, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? paktay. Minention. Sabi no, isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Oh, Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, putang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Putang ina rin. Putang ina rin. ay! Putay lang, binura ka. Hindi, eto yung pagkakasabi ni Joel Chua na wala naman akong pakialam sa kanya pare kasi hindi ko naman siya kilala, hindi niya rin ako putang ina mo, ba't ka daldal ng daldal? Gago. Tama naman yung sinabi ni Vice President, putang ina mo rin. Hindi, di ba? Hindi mo pala kilala yung tao tapos kung siraan mo, wagas. Akala mo kung sinong napakalinis mo. Anak ng teting, kung hindi dahil kay Mayor Isko Moreno, hindi ka naman nakilalang hayop ka. Tandad ka tuloy ng mura. Ang lutong nun ulitin natin. Ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, putang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Putang ina rin. Putang ina rin. Nandito ako ngayon. Sa Gago, basag. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Tangina, lupit nun. Ang mensahe sa inyo mismo ni Hindi, alam nyo, eto, ang lupit nun bungad pa lang, talagang kikilabutan ka na. Hindi, pero ito, speaking of Isko Moreno, BP Sara, alam nyo, hindi nalala yung Hindi, ito lang kung sakali man na ibalik natin yung nakaraan, kasi hindi na natin may babalik yun. Pero kung sakali lang naman, mas gugustuhin ko pa na maging Vice President mas gugustuhin ko pa na maging katandem ni BP Sara Duterte itong si Isko Moreno bilang Vice President, no? Si Vice President Sara Duterte ang presidente at si Isko Moreno naman ang Vice President. Ang ganda nun, grabe. Sobrang ganda ng tandem na yun. Kaysa naman ngayon, tignan nyo. May mga nagko-comment dun sa short video ko na hindi na Jay, hindi na, wag na lang. Hindi kasi ang ibig ko dun sabihin, kailangan lagi may explanation. Lagi bang ganon? Pag may vlog, may explanation. O yan na, explanation.
Ang ibig ko sabihin doon, yung panahon na nung 2022, hindi ako nagkakamali, 2022 ba? Yun, basta yun. So, yun po yung sinasabi ko, yung kung sakali man, di sana si Isko at BP Sara na lang ang magtandem. Tapos dito, may mga iilan, hindi naman sobrang dami, may mga comment ang mga netizen na sana si Isko Moreno na lang ang naging katandem ni Vice President Sara Duterte. Hindi, alam nyo ako, goods ako doon, walang problema sa akin. Tama na yung issue nyo sa akin. Tama na yung issue nyo sa akin na binabanatan ko si Isko noon. Aminado ako. Kahit nga si Banat Bay, binabanatan ko dati yan. Pero panahon yun at topic yun. Ang issue doon, showbiz. Hindi po politika. Pag sinabi kasing politika, ano na to parte na to ng buhay ko. So, kung ano man yung nilalabas kong balita, mapatungkol sa politics, parte po yun ng buhay ko. Hindi po biro ang usapang politics, usapang Pilipinas na bansa na ho ito. Yun po yun, no? Hindi po ilabas niyo yung issue sa showbiz. May mga vlogger kasi dyan na hanggang ngayon tanga-tanga pa rin, na hindi pa rin makamove on, na bakit ko daw pinagtatanggol ngayon si Isko, dati daw kaaway ko. Sabi ko, showbiz yun, tarantado. Ob ka ba, sir? Kupal ka nga ni. So panoorin natin to. Ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na dadaling sa atin ang mensahe na yan ng kanyang maganda at magaling na anak na Vice President Sara Duterte. Baka may sounds, mahirap na, no? Pero grabe tanggap ng tao dito kay Vice President Sara Duterte, ha? Talagang hiyawan, no? May sounds pa mamaya na pag nagsasalita natin balik. Daming tao, punong-puno. Distrito po ito ni Joel Chua. Para sa hindi pa ho nakakalam, ito po ay lugar ni Chihuahua. Chihuahua, puta. Ayan na. Ito po ay lugar ni Chihuahua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayang mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga Isko Moreno Dumagoso sa kanyang pagpapahiram sa atin ng stage, ng ilaw, ng kuryente, ng mikropono para mapaabot sa inyo ang aming mga mensahe ngayong gabi na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat, mga kababayan, dahil marami sa inyo ang hindi pa kumakain, hindi pa nagluto, pero nandito galing pa sa trabaho, pero nandito kayo para makinig sa amin at sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Wala na, sureball na niya si Isko. Sureball na niya si Isko Moreno. Mayor na. Kahit saan man ako pumunta ngayon, galing kaming Samar, tumawid kaming Leyte, tumawid kaming Cebu, tumawid kaming Negros, pumunta ako nung isang kagabi dito sa syudad ng Maynila, kaninang umaga sa Quezon City. Ngayon bumalik na naman ako sa syudad ng Maynila. Ang sigaw ng mga tao ay Duterte. Hindi, alam nyo, totoo yun, ha. Kahit, hindi, ito maputol ko lang mo kayo, no. Bigyan natin ng magandang analysis. Hindi totoo, promise. Kahit minsan nga nangyayari sa graduation. Biro mo, graduation naging rally. Yung kasal, imbis na kasal, naging rally. Hindi totoo, kahit saan kang pumunta na may pagpupulong, may mga
pag sama-sama ng mga Pilipino, talagang Luzon, Visayas, Mindanao, talagang sinisigaw ay ang mga Duterte. At wala hong wala hong bahid. Yung kaya nga ngayon, maaaring magkaroon ng matinding mangyayari pagdating ng eleksyon. Dahil syempre nangangamba po yung mga kababayan natin na magkaroon ng dayaan. Hindi ko naman sinasabing meron or mangyayari, pero baka na may mangyaring may mangyaring dayaan sa darating na eleksyon at baka magwala ho ang taong bayan dahil kung ngayon po kahit hindi na natin kailangan ng survey, hindi na ho natin kailangan ng magtanong-tanong pa, iisa-isahin ng bawat Pilipino kung sino yung napupusuan nila. Talagang sa nakikita ho natin ngayon talagang panalo. Black voting na po talaga. Blacklist voting na po. Kung di ako nagkakamali sa tawag na yun. Talagang straight PDP laban ang mga Pilipino. At yan ay ang palagi nilang isinisigaw. Kukunti na lang. Kaya nga, tingnan nyo. Tingnan nyo naniniwala kay Marcos Jr., 25%. Isipin nyo yung 25% na yung guys, parang vlogger na lamang si Marcos Jr. Di hamak na mas marami pa atang nagtitiwala sa akin kaysa kay Marcos Jr. Di totoo po yun. Yung 25% na yun, ano po yun? Laylayan ka na. Oo, pinakakulelat ka na sa lahat. Ano nga siya, yung first time in history sa Pilipinas na nagkaroon ng mababang ratings or tiwala ng taong bayan ng isang presidente. At si Marcos Jr. lang po ang nakagawa nun. Palakpakan. Palakpakan po ang kanyang katanga. Hindi, kaya nga ito nga talagang alam nyo, napanaginipan ko rin to Ito na naman yung panaginip ko. Panaginipan ko to na kapag hindi nanalo ang Duterte or Duterte senatorial candidate, magkakaroon ng napakalaking gulo sa Pilipinas. Panaginip lang po ito panaginip lamang. Kasi doon sa panaginip ko, yung ginastusan ng COMELEC ng 150 million na ibinasura lang na balota ay di umano sa panaginip ko to ay gagamitin din para sa dayaan. At yung online voting ay gagamitin din daw sa dayaan para naman sa mga OFW. Panaginip po ito. Wala po itong katotohanan. Panaginip po ito. Kaya nga dito, kahit saan pumunta si Vice President Sara Duterte, ang sinisigaw ng bawat Pilipino ay Duterte. So sino ba ang ini-endorso ng Duterte? Pwera lang kay Amy Marcos. Siyempre wala pa rin akong pakialam sa hype na yan. Doon ako sa Duterte senatorial candidate, especially to Pastor Apollo Siki Buloy. Sabi nga nila talaga, daya na lang po ang magpapatalo sa 10 Duterte senatorial candidate. Yun na lamang daw. So ngayon, kung matatandaan nyo, mamaya ako na pala to siguro explain Sige, gayon na. Kung matatandaan nyo po, kada punta ni Pangulong Duterte, ito na yung sinasabi ko kanina na maaaring isunod si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Duterte. Kung matatandaan nyo, kada punta po ni Pangulong Duterte sa mga rally, talagang dinadagsaho ng mga Pilipino. So ang ginawa ng Administrasyon Marcos para matigil yun, binigay nila sa ICC si Pangulong Duterte. Ngayon, ginagawa ni Vice President Sara Duterte, naglilibot siya sa buong Pilipinas para magpasalamat. So kasama na rin yung kampanya doon syempre sa mga Duterte senatorial candidate. Na yan ang ayaw mangyari ni Marcos Jr. Ayaw mangyari ng alyansa. Ayaw mangyari ni Martin Romualdez. Kaya maaaring baka, wag naman sana, na isunod si Vice President Sara Duterte. So tuloy natin. Baka lang po, nakakalimutan
hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Pero nandito ako para maglabas ng nararamdaman ng karamihan ng taong bayan sa ating pamahalaan ngayon. Pero tapusin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Ang sunod po na pagpapasalamat ay mula sa akin, personal, sa inyong lahat, mula sa mga kasamahan ko at sa aming opisina sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa aming lahat. Maraming salamat po sa inyong mga kababayan. May kaldero pa. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako, kaayo, ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga mga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kaayong salamat. Ayan yung ita-translate ko, maraming salamat. Napakalaki daw talaga ng naitulong nyo at hindi daw talagang napakalaki ng naitulong. Tama ba yung translator ko? So yung nagpapasalamat si Vice President Sara Duterte. Yan ang leader, may utang na loob. Anak ng dating, yung leader natin yun, walang utang na loob. Kahit na kaya nga minsan yung sa panaginip ko na hindi anak ni Marcos Sr. si Marcos Jr. parang totoo nga. Kasi isipin nyo maigi tatay mo, ilang presidente nang lumipas, hindi pinalibing tatay mo sa libingan ng mga bayani. Nung umupo si Pangulong Duterte, hindi siya nagdalawang isip na ipalibing yung tatay mo. Tapos ngayon doon na lang sa tinatawag na utang na loob na yon, hindi mo magawa. Hindi ka makabalik. So ibig sabihin, anong iisipin natin? Pero ewan ko, may sa panaginip ko kasi may nagsalita dating kasamahan ni Marcos Sr. na hindi niya daw talaga anak si Marcos Jr. Anak daw siya ni Joma Season. Anak ni Joma Season din. sorry. Hanggang salamat. Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo pumipili ng leader ng ating mga komunidad at ng ating bayan. Una na ugali ng Pilipino ay kung sino yung nagpapatawa sa kanila, sumasayaw, kumakanta, na-entertain sila, ay yun ang naaalala nila pag-upo nila doon sa presinto, sa voting precinct natin. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako ng tao na ito nung siya ay tumayo sa entablado para mangampanya? Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Yan ang ugali natin. Maganda sa paningin, sumasayaw, na-entertain ako, naaaliw ako sa kanya, iboboto ko siya. Hindi na natin tinanong. Noong ba ikaw ay nangako na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinupad mo ba? Sapul na naman si Marcos dito. Pangako noong taon 2022 na kampanya. 3 taon kinalimutan at ngayon may darating na naman na halalan. Meron na naman tayong kuno 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Na para bang nakalimutan na ang Luzon at
Mindanao dahil hinahabol ang boto ng Visayas. Oy, alam nyo, real talk yun ha. Nasisipin nyo maigi. Hindi kasi talaga, alam nyo, eto, hindi po ito fake news at hindi ito kasinungalingan. Laglag na po talaga ang alyansa. Laglag na po talaga ang mga kandidato ni Marcos pagdating ng Visayas. Totoo po yan. Kahit magkaroon po ng survey doon lamang sa Visayas, laglag na po. Kasi isipin nyo to maigi. Bakit hindi nila inuna ang Luzon? Na ang Luzon talaga. Kasi ito hindi ko po pinagdadamutan ng Visayas. Pero kung susumahin nyo po ng gusto, alin sa Luzon, Visayas at Mindanao, o sabihin na natin Visayas tsaka Luzon, alin sa dalawa ang tinatawag na kahit papano maisusurvive mo yung pang isang buwan mo na pamumuhay doon sa lugar na yun nang wala kang pera? Ito to. Ako mabubuhay ako ng isang buwan sa Visayas nang wala akong pera kaysa sa Maynila. Totoo po yan. Sa Visayas, manguha lang ako ng mga yung alam niyo yung ligaw na basta maraming mga gulayin dun eh. Kung wala kang bigas, may kamoting kahoy. O sasabihin niyo, paano ka magtatanim, Jay? Hindi humadamot ang mga tiga Bisaya. Pwede kang manghingi ng mga sa mga kapitbahay mo ng mga tanim nilang kamoting kahoy. At maraming pamamaraan, meron pa doon yung parang ang liit ng tangkay na parang ube na kulay puti na malaki siya, pwede mo rin gawing kanin yun. Marami makakasurvive ka ng gusto sa Visayas. Pero bakit doon inuna ang ayudang yan? Ang 20 pesos na bigas. Alam nyo kung bakit? Yan ay isa lamang political strategy. Sa Maynila kasi, alam nila na alam nila dito sa Maynila na hindi papansinin yung 20 kilos na bigas na yan. Lalo't yan ay pagkain lamang ng aso. Oops, hindi ko sinasabing papansinin agad ng Visayas yan. Kaya nga sinabi ko, political strategy lamang yan ni Marcos. So lalong-lalo na ho ang Visayas. So yan kasi, sasabihin na natin ganito. Namigay ako ng bigas, wala na akong pakialam kung magugustuhan nyo. At least natupad ko yung sinasabi kong 20 pesos na bigas. Pero wala akong pakialam kung magugustuhan nyo o hindi. At wala rin pakialam ang administrasyon kung yun ba ay quality o hindi. Yun po yung ibig ko sabihin doon. Kaya inuna ang Visayas, una-una, laglag sila doon. So yun nga ay isang political strategy na kahit papano mapaniwala nilang mga tiga Visayas na okay pa rin ang administrasyong Marcos. Pero wag ka. Hindi naman tanga-tanga mga Bisaya. Bisaya din ako. No, hindi kami tolongges. No, para paniwalain nyo dyan sa ganyang political strategy nyo. Biruin mo, may mga video na lumalabas ngayon na kulay dilaw. Hindi totoo kulay dilaw yung bigas. Kaya nga ako nagtatrabaho, kaya nga ako nagsusumikap sa buhay ko para makakain ng masarap at maayos ang pamilya ko. Hindi yung anak ng teteng, bibili ako, mura nga, tapos pagkain naman ng aso, we! Di ba? We! Katulad niya, bakit ako nagbablog ngayon? Nagpapakapuyat ako kahit na maraming nagagalit sa akin. Maraming, hindi naman marami. Mga politiko lang. Medyo delikado buhay ko. Kasi nga bukod sa naipagtatanggol ko ang bansa ko, kumikita rin ako dito na makakabili ako ng pagkain ko. Kumikita ako dito, syempre YouTube to, tanga ka ba? Baka isipin nung isa, binabayaran ka na naman ng maming ka. Hindi wow. No? So ganyan, sa Visayas, kaya sila nagsisikap doon na magtanim ng gulay, prutas, saka,
kung ano man yung trabaho nila, magtrabaho. Kaya sila ginagawa nila para makakain sila ng masarap. Anak ng teteng, kung ibibigay mo lang din naman 20 pesos na bigas, buti pang ipamigay mo na lang yan sa mga Pilipino, ipangkain sa mga alaga nila. Hindi yan pangkain ng tao. Kung totoo man yung video na kumakalat ngayon na kulay dilaw yan. Anak ng teteng. So play natin. Yan ang ugali natin. Hindi na natin tinatanong, nung tumayo ka ba, binigay mo ba yung pangako mo? Tama. Pangalawang ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Galing sa pamilyang mga politiko, galing sa sikat na apelido, na endorso ng sikat at mahal natin na tao, ay automatic ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan, ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinitingnan din ninyo ano ba ang kapasidad at abilidad ng tao na ito. Duterte ka, pero ano ang kaya mong gawin para sa bayan? Kailangan ko banggitin na ang congressman ninyo dito sa distrito, Yan na. Paktay na. ay, inendorso mo ba? Yan! An example. Ang sample ng automatic yung boto natin, sikat, endorse ng sikat, galing sa pamilya ng mga politiko Duterte, yan, boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Paktay na. Minention talaga eh, no? Sabi nung isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, utang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Lutong ng mura. Utang inyara rin. Dito ako ngayon. Sa distrito niya. Ito yung ito yung hindi kayang gawin na ibang mga politiko, yung kunin mo yung loob ng taong bayan talaga. Ibang iba talaga ang Duterte pag sila talaga yung nagsalita, promise. Dito partida, nagmura pa siya. Imbis na magalit yung tao, hindi, natuwa pa. Iba kasi yung yung iba kasi nagmumura sa, alam mo yun, corny, alam mo yun, yung tinatawag na parang hindi bagay sa'yo. No, hindi katulad ng mga Duterte, magmura man, anumang gawin nila. Kasi tsaka hindi sila plastic. Kasi nga, hindi naman lahat na nagmumura masamang tao. At hindi rin naman din lahat ng hindi nagmumura ay mabuting tao. Ba't si Marcos? Nagmura ba? O, hindi nagmumura si Marcos. Mabuti ba siya? Hindi, di ba? Ganun lang yun. Apakasimple. Pero dito basag na basag si Joel Chua. Naku, manggagalaiti yung aso na yun. Naku, magsusumbong sa bossing niya. Bossing, away ako tsara. Away ako tsara, bossing. Bossing tamba, away ako tsara, oh. Magsusumbong yung inayupak na yun. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko
makipag-away sa kanal. Kami, Lalim nun ha. kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Lalim nun. Pati mga bata sumisigaw, no? Sis, saan kayo galing? Kinsay mga tausog diri, mga Maranao. Dami Kinsay na, mga no? Bisaya. Ayaw mong kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa pinili ay butangin na ninyo og zero si Chua. O, sabi wag nyo ngalimutan ha. Ilagay nyo pag sa oras sa araw ng pamimili, ilagay nyo zero vote Chua. Sa club doon, sa pool. Sa pool, no? Pangalawa, sikat na apelido, pamilyang politiko, automatic ang boto natin. Pangatlong ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Kung sino yung may pera at bumibili ng boto, Yun ay na. binibigay natin ang ating pagkatao sa kanila. Alam nyo, galing akong Bacolod, galing akong Manila, kahapon, Quezon City, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba ang bilihan ng boto? 2,000, 3,000. Grabe, no? Ang lupit ng bilihan. Ang laki kasi wala big time ang mga ano ngayon. Big time yung mga politiko na na yung balik termino ang tawag doon. Hindi lahat hindi lahat. Pero yung iba, lalong na yung mga pumirma sa impeachment, ay nako po, big time ang mga yan. Eko ba naman 150, tapos pag medyo panaybanat ka pa, may 10 million ka pa. Tapos sa kada hearing, mayroong tigna 10 million. Tapos kapag maganda-ganda yung banat mo sa Duterte, may additional 30 million ka. Tapos yung 7-7 pa ni Magalong. Tapos yung 30-30 ni Magalong, di magkano na. Diba pumapatak ng 500 million ang bawat isang politiko. Naku po! Talagang hindi mahirap sa'yo ang tigti 3,000 sa kada boto. Hindi talaga mahirap yun, no? Hindi talaga mahirap. Samantalang, ayun na nga, no? Yun nga yung sinasabi ko nga kanina na baka isunod si Vice President Sara Duterte. Ayun nga yung kasi nga si Pangulong Duterte kaya dinala nila yon, kaya pilit nilang dinala sa Netherlands kasi nga gusto nilang mawala dito para maiwasan yung mga pagdami ng tao sa kada rally ng Duterte senatorial candidate. So si Vice President Sara Duterte ang pumalit. So medyo nakakatakot lang na baka gawin nila kay Vice President Sara Duterte. At least advance po tayo. Advance ko nang sinasabi sa'yo na baka. Alam nyo, walang imposible ngayon sa administrasyon. Ay yung wala nga tayong jurisdiction sa ICC, nagawa nila ng paraan. What if pa na si Vice President Sara Duterte na isa hindi sa totoo wala na hong kapangyarihan. Eto yung pinakakapangyarihan lamang ng mga Duterte ay yung pagmamahal ng taong bayan sa kanila. Yun na lang po ang kapangyarihan ng mga Duterte. Pero yung sinasabi ho natin na kapangyarihan sa gobyerno, wala na pong gano'n ng mga Duterte. Kaya kung ano man yung gustuhin na gawin ni Pangulong Marcos sa mga Duterte, kayang-kaya niyang gawin.
Diba? Kayang-kaya niyang gawin. Ano na garapalan na ho ngayon. Pakapalan na ho ng muka. Oo, biruin mo, ikaw ba naman nananatili ka pa rin sa position mo kahit 25% na lang tiwala sa'yo. Di makapal mukha mo nga nun. Diba? So, yun yung sinasabi ko. Kaya sana, wag naman sana, panalangin natin na wag mangyari yun. Dahil lahat kasi gagawin nila ngayon para lang mapatumba, para lang bumagsak ang PDP laban ng Duterte senatorial candidate dahil sobra talagang lakas ngayon talaga. Samantalang eto na nga po, latest update kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po at pakinggan po natin ang mensahe ni Kong Pulong, ni Paulo Duterte. So panoorin po natin. Kong, kamusta po si Tatay Digong ngayon? Okay naman. Tawa ng tawa, kwentuhan, at pinapabot niya sa Pilipino na he loves his country and the Filipino people and he will remain na utusan ninyo. Galing pa sa tatay niya raw, sa kanya hanggang sa aming mga anak. Yun yung gusto niya paabot sa inyo na kami ay forever, ang pamilya namin, maging utusan ng mga Pilipino. Sabi niyo, tumatawa siya. Ano yung pinagtatawanan niya kanina? Mga jokes namin sa pamilya. Okay. Ano ho, may mga special request ba siya or... Yun, pajama. Bibili ako mamaya, Primark lang siguro para mura. Oh, Paano, sir? Primark. Tapos, yun, brief, mga ganyan. Brief. Tapos, itong jacket, gusto niya. Hindi ko maiwan. anong style ng brief? Na, Sir, may tanong kasi sir kung nalabhan na ba daw nimo ang brief sa imong papa. karon na pa sa sulod, basi Monday siguro. Depende sa ang mga security katabang mapuglabas sa iya. Kan kay sila. Itong mga DAP security Yes. tumutulong sa kanya. Ha? Merong isa no nagluluto sa bahay, dinadalhan din sa pagkain sa loob. Ano ba ho, yung mga guards niya, boboto na ba sa eleksyon? Pwede. Well, ano hon sabi niya tungkol sa eleksyon niya bilang alkalde ng Davao City? Yun, may message din sa para sa mga Davaoenyo na yun, salamat sa suporta at sa pagsalig sa Bisaya, pagsalig sa iyaha, sa among pamilya. And may message siya kay Pastor, patawagan niya sa akin. Later na lang kung makontak mo. Hindi ba? Nagpinapabot yung happy birthday greeting niya kay Pastor. May Kay Senator pala. Ano? May happy birthday greeting si Pangulong Duterte kay Pastor Apollo Siquibulayo. Nga po pala kahapon po kami ay gumawa ng video at video great kay Pastor Apollo Siquibulayo. Yun, happy birthday Pastor. Yun nga, ang hiling ho namin ng Banateros at ng buong Pilipinas ay makalaya ka na at para makasama ka na at maharap mo ang mga tao sa iyong pangangandidato bilang senador at sana syempre manalo. Alam naman natin na mananalo at mananalo, sure ball na po ang panalo ng Duterte senatorial candidate, especially to Pastor Apollo Siquibulayo. Yun nga lang, depende na lang, wag lang sana mangyari magkaroon ng dayaan. Alam na this. Hindi piling sabihin dito ko. No. Naaabala ba ho si Presidente na nandito siya habang magkakaroon ng eleksyon? Hindi naman. Sabi niya, nandyan naman daw si Paste. Ayan na raw ni Paste. Kamusta naman po ang lagay natin sa Davao City? Ako? O siya? Yung buong pamilya po. Yung buong pamilyang Duterte po. Sana okay lang. Ano ba ho? Meron ba tayong kailangang katakutan sa mga katunggali natin sa politika sa Davao? Ayan, wala akong... Yan, hindi ko alam. Ito, ang Panginoon na bahala sa kanila. Tapos tinatanong niya kung may maganda dito. Sabi ko, marami. Maganda rito. Kaya pa rin si tatay Sa pagkain po, okay na ba ho yung pagkain? Okay naman. Meron nga yung isang security linulutuan siya. Linulutuan din siya. Dinadala. Mababait sila naman. Maglabas. Mabuti naman. Napasya lang maglaba nga. Coke Zero. Padala lang namin. Ngayon, nasa ano siya? Nasa medical. Sir, Pagkain. sir, may nalaman ba ni Tatay Digong sir na may 20 pesos rice na daw ngayon na Kung istoryahan. Katawa naman po. Tumawa. Sabi ko, legalize vote buying. okay sir. Correct yun. Correct.
Sabi ko, bakit pildihono na sila sa Visayas? Bukbukon ha, bukbukon. Maliban sa vote straight PDP kong plus 2, wala nang dinagdag. Wala naman. Pasalamat lang siya sa Tombayan. Yun lang. Parati niya inibalik-balik. Hanggang kaya Ayan ang linaw-linaw po. Wala daw siyang pakialam doon sa tulad. Hindi, joke lang. Hindi, talaga, alam mo, may tuturing talagang vote buying yung 20 pesos kilo na bigas. Yan nga yung katanungan dyan eh. Sinasabihan nga kami na masyado daw kaming kontrabida na. Paano kasi? Alam mo, yung binigay na salita or panayam ng mga Duterte mapatungkol sa 20 pesos na kilo ng bigas, hindi po yun banat. Kasi ang inaalala po, sana makain ho ng tao. 20 kilos ang kilo ng bigas, masaya po kami dun. Pero sana makain ng tao. Sana pang matagalan. Baka mamaya pagtapos ng eleksyon wala na naman siya. At masama pa dito, baka hindi nga makain ng tao. Yun yung masama ho dun. Kaya nga hindi kami kumukontra sa 20 pesos napakalaking tulong po niyan. 20 pesos kilo na bigas. Kaso nga lang, yung mga benefits po nun, wow, benefits. Yung mga kasi nun, baka hanggang eleksyon lang, wala na. Diba? Yun yung sinasabi natin na dapat ang maging proyekto ng pamahalaan ay pangmatagalan. Pangmatagalan na mapapakinabangan ng mga Pilipino, yun po yun. Hindi po yung pangsamantala lang. Porket eleksyon, tsaka ka lang makakatikim ng murang bigas. Murang bigas na quality. Yun pala, yun. For short. Oo. Murang bigas pero quality. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Binamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban
ba? I really Ang bulong ay kumalat na. Isa ang nais nila. Isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan o. Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.